Aton paironen ho na Pilipon para karpo ikaw minus pre kay ta Biblia. Ta Biblia meaning mga libro. Sa mo katingala nga ang Biblia daghan na siya tungod kay term parang daan niya Biblia daghan mga libro na siya. Saktan. Gets? Nang Biblia, no? Di na siya ang atong lengguwahe na di na siya originally, di na siya Bisaya. No? Wala Bisaya kaniya to. Ang Old Testament kaniya gikan na siya sa lengguwahe nga Hebrew or Hebreo. O ang New Testament sa Greek na siya. No? Wala kay Bisaya kaniya to. Kanang Old Testament nahuman na siya sulat 500 BC before pa si Christ, humana na siya sulat. O ang New Testament nahuman na siya sulat diha na sa 100 AD. First book sa Bible itawag siya Genesis, no? Ang kinalasang book sa Bible itawag siya Revelation. Nga mo sinulat ni San Juan. Okay, karon ay sa history sa Bible. So, sa sinundan ba? Inaani na ba diretso ang Biblia? Sa ito pagdili, no? Kaniadto, ang Bible, before na siya na-compile, bulag-bulag na siya kaniadto. Mga sinulat ba? Ang uban, sinulat sa mga gitawag papyrus, mga papel, bitaw mga panits, hayop na, panits, mga, or sobra mga dahon, di pa na siya gikan. No, pag na siya yung official na, plus band paper, wala. No? Kaniadto, hindi pa man available. Dahil bulag-bulag pa. Nagkalain-lain yung mga tao na sulat, nagkalain-lain yung mga lugar ang ibutangan kanina ni Kay. Tungod kay wala mo tugihiusa sa una. So pagabot sa 3rd or 4th century, no? Papasalamat kita sa usa ka paring Katoliko. O kaila mo ani si Father or si Saint Jerome. Siya ang famous ana naingon nga ignorance of the Bible is ignorance of Christ, no? In short, kung wala kang kailas Biblia, no. Imposible kay makailang Kristo kung wala kang Biblia. Manay yung kasabot. Di ba? So, tungkol ni Father Jerome, ubos sa mando sa atong ika-97 nga sa itong papasimbahan, nga mao si Papa Damaso, uno, no? Yan isugo si Father Jerome, nga ipatapok to tanan ng mga sinulat sa mga prophets, tanan ng mga sinulat sa mga apostol, patapok tanan. O himuon lamang nga usa ka libro, no? Tapok niya tanan. Kung man niya tapok, huwag mo ito na-approve. Tungod kay, anang panahon na ay mga tao ang gusto mo guba sa simbahang sa Kristiyano kaniadto. Munang sila po, gasuwat-suwat sila mga lahi ng mga sinulat nga ilang gisawal kaniadto. Kung sa diha, sa pagtapok kanila kaniadto, gitanaw na simbahan. Kanibang mga writings ang gitapok ni Father Jerome, kaniba tanan, inspired pa rin siya sa Ginoo. No? Inspired pa siya sa Holy Spirit. Sa pagtanaw nila, na ay mga sinulat nga nasagol nga dili angay masagol dito. Muna ang gikwaan, ito mga walay mga wala nagikan sa mga apostol, wala to siya apila sa listahan. O sa pag-come up sa simbahan, ni come up sila og 73 ka books. Ni adtong thousands of manuscripts nga ilang gitapok, thousands of sinulat, ni come up sa simbahan og official nga 73 books. Timani ha? 73 books. O muna gitawa og Damascene list, no? So, okay na. Natapok na. I-compile na. Problema, di ko man na masabtan sa mga tao tungod kay lagi ang lingwahe kaniadto Hebrew, ang Old, ang New Testament is Greek. So, ang gihimo ni Father Jerome or Saint Jerome, iya ang i-translate ang Biblia from Hebrew, Greek, into Latin. No? Nya pila ka tuig niya gi-translate man be. Mo ta na bay laptop kanito wala. Nay laptop wala. Nay typewriter wala. Nya say pamagi man mag-translate be. Mano-mano sulat para nang gihimo karon. Di ba? Sulat. Nya pila ka tuig niya nang gisulat? Almost 40 years. Mo na makita niyo ng picture ni Saint Jerome, naupaw na gid siya. No, kay aliman ka 40 ka tuig niya halos gisulat ang Biblia. Yan, di ba niya masulat na yun? Mo to, iya pa mang gitunan tong Hebreo o Greek. Kaya uli niya itong matunan ng Hebreo o Greek, di ba niya ma-translate ito Latin? Anong Latin man? Okay. Anong panahon na, ang official nga language o lingwahe sa simbahan, Latin man. So yan tunan ng Hebreo Greek. Pagkasabot niya sa Hebreo Greek, iyang i-translate na tayo ito Latin. Kapat siya o 40 katuig. Imagine nyo ha? Kamu gali pasuwaton mo isa ka pakli nas notebook sa una siguro elementary pa mo. Magyaw
Jerome, Saint Jerome, sabi no? Iyahan ni gitranslate. Tibok ha? Gitranslate niya 40 years. Handwritten. Kamot-kamot ra. May typewriter, may laptop. Na-imagine ba ninyo? Diba? Nakalisod no? So kina, nanay compilation sa Biblia, nanay translation. Yan na may kulang. So may kulang ana. O, kanya to, ang Bible, wala pa na chapters and verses. O tigbasag, isa nga tigbasag, Biblia diri. Kanang chapters and verses, pakita mo yun ang mga numbers, bitaw sa Bible. Kani mga dagko nga numero, kani mga dagko nga numero, mga mga chapters, di ba? Verses, kani mga gagmay. Wala na kani adto. Yung sabi mo katabang anong chapters and verses. Chapters and verses, dali pag-uklab sa Bible, pangita nimo mga passage, no? Dali siya pangitao, no? Mo na katabang yan, ay number na daan ba? So isa may kabutang ana. So same ang simbahang Katoliko sa panguna ni Cardinal Hugo de Santo Caro, gibutangan na siya og chapters ang Bible. Imagine ha, Cardinal Hugo de Santo Caro sa Cardinal. Yang verses, si Father Sanctes Pagninos. Siya po nagabutang og verses kaniya. So nana ang compilation, nanay translation, nanay chapters, nanay verses. Say kulang. Nay kulang wala. Uy, kulang wala. Di ba wala typewriter ka neto? Wala printer? So kinato, ang Biblia, wala pa na printa. Okay, wala kami na printa. Lisod kayo papagawas o daghan mga kopya. So pasalamat sa usa ka Katoliko gihapon, usa ka German nga Catholic, nga mao si Johann Gutenberg. No? Ang spelling ana kay German mo na lahi sa spelling pero sa kay Gutenberg, no? Iyang giimbento ang pinakaunang printing press sa kalibutan. Tungod niya nahimong posible ang pag-print sa Bible. Nahimong posible ang pag-distribute sa copies sa Biblia. Okay? So, nanay compilation, nanay translation, nanay mga chapters, verses, nanaputay printed nga Bible. Tungod niya to, nang gawas na dayon ang mga nagkalain-lain nga version sa Biblia sa lain-lain nga mga lingwahe. Eh syempre, mas paspas naman kay printed naman siya. Pili po na mga printer nga yung gamit karon ha, kanang Epson, brother nga printer, yun na mo ha. Ang printer kaniya to, mag-inspire siya sa printer sa mga Chinese, kanang woodblock printing, kanang bitong kahoy na siya. Iukit na diha ang kanang sulat, aguman buta nga pahira nag ink, itapot mas papel. Nanang printer kanito ha. Di pa na karon niya, ipapaak mo naman paper, dagan dito, sulat na dito, di na mao. Nakalisod sa una. Galing ang mga, before pa ng printer, ang paghimo ginugkopya sa Biblia sa una, pinaagi mas mga monghe, no? Ilaha mga tabangan og sulat, tagpulo ka tuig na lang isulat. Ang isa kay nani, tagpulo na katuig isulat. Ito na lang isulat sa gitawag og monasterium, ila na isa-isahog sulat. Di ba? Ang imagine ninyo, ang timeline o ang gidagan nga panahon para mabuo lang ng Biblia. No? Taas nga panahon. Di na siya 1 year. Pila ka years na siya. Unya, ang naglihok ng mga tao, ang mga involved ng mga tao, para lang mabuo ng Biblia, no? Puro mga Katoliko. Kaya wala may mga Protestante kaniya to. Wala mga Baptist, wala mga INC. Pero nga ano manikaron, makita man tay nag-compile, kita may naglihok, no? Ang ato mga kaparian, ang ato sa tupapa, may galihok, mamugna lang eh. Pero nga ano man, ang ato mga igsuon, mga Protestante, mag-feel nila nga sila may mas nakabaluan kaysa nato. Diba dapat maulaw tagamay ba? Ang atong simbahan, may nagmugna niya na, pero ang ubang simbahan mo ay nagtudlo hiro nato kuno. Kita pa sila pa gitudlo nato ani. Sila pa kuno imbrong nas kamatuoran ba. Diba? Question diha, naa ba sila authority over nato nga motudlo sa Biblia? Kamo na authority sila wala. Ato ba wala gyud, nakasimple. Eh naman, imagine na gud be. Ikaw tag-iyas Bible. Ako nakigamit lang, nakibasa ko sa mong Biblia.
Musugot ba rin ka, matuluan ti ka, nga ikaw may tag-iyan eh. Di ba kung may insulto ka na? No? Nakibasa ako. Di ako pa'y sakto kaysa nimo, nga ikaw tag-iya. Di ba? So, ano tumong, anong gisutan ka ni Biblia karon? Kita ba, madasig tagtuon, o sa atong pagtuon, no? Makaplag tagkamatuoran, kita mo sugod nga tuluan, tas uban, no? Mupya naman ang Biblia. Hindi na term na ito ng mupya. Kaya wala na nanghid. Sa may tawag ng mga tao nga, wala na nanghid, pero nanguha rin so. Yung mga kawatan may term na. Dito na kuan. Kawatan may term na yun. No? Wala na nanghid. Nanguha rin so. Kawatan na term na. Di ba? So, dito mo sugod na. Nya karon pa, ato ito bago lang usual ng mga arguments, no? Kay ami sa una mo, katubang ko mga Protestant nga mga or mga lahi nga mga lehiyon, katubang ko nila, no? Di kasi sila kasagaran mo, history na ako kay may ang usual nila gyud nga concern, alahi mo Bibliang Katoliko. Inyo nga kay katuman ng daghan na nobra. Nya mo kay 66 ra man ka libro. Inyo katuman ng sobra 73 books. Yan ang question. Isa may original na, aha may tinuod. Kana bang 73 o kana bang 66? Namugna mo ng 66 tuod ka books. So, ito ba ka na? O, sama sa mong gingong gani ha? Pila ito ka books ang official galing sa simbahan? Pila? 70? 73. O, nigawas na ng 66, tungod kay kaning mga protestante, na itong tuwig 1827, nagtapok na sila. O, ga-decide sila nga tangtangon ang gitawag og Deuterocanonical books sa Bible. Kanang Deuterocanonical books, makita na siya sa Old Testament. Pito na siya kalibro. Na diha ang una, ikaduhang Makabeyo, Tubit, Hudit,